Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan sa pamamagitan ni Prima at Juben na kaibigan ni Dindo at Binilda ay nakapag-usap sila sa pamamagitan ng video call. Masaya si Dindo dahil nakapagpaliwanag na kay Binilda at nasabi ng dalaga na may nobyo siyang foreigner at magpapakasal sila kung uwi si Binilda sa Pilipinas. Pero hindi nawala ang pag-asa ng binata at sinabi na hintayin ang pagdating ni Binilda. At ngayon, sa pagpapatuloy ng isang linggo na kasaysayan na pinamagatang Malayo Ka Man sa Piling Ko, dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Deep within, forever in my heart. Pero sa ibang banda, kahit hindi mo ako matawagan, basta matawagan mo si Binilda. Oo naman. Pero may papayo kami ni Prima dahil nag-usap kami kagabi. Ano yan? Sana hindi ka maghanap ng iba doon. Bakit ko naman gagawin yan? Ito ang unahin natin. Uunahin mo. Ipaalam mo kay Binilda na nandun ka na. Ano? Mali naman kung hindi mo ipaalam sa kanya. Baka sabihin na naman na hindi ka tapat sa kanya dahil naglihim ka ulit. Oo nga no. Sorpresahin natin. Tawagan mo at dalawin mo sa kinaroroonan niya. Talagang ganyan ang gagawin ko. Kung may bakasyon ako, pupunta ako doon. Pupunta ako doon sa Dubai. Ito na ang araw natin. Aba, ano na bang oras? 1:00 na ng hapon. Si Dindo ang tumatawag sa messenger ko. Hello? Nakaalala ka? Lagi naman akong nakakaalala sa'yo, Binilda. Teka, saan ba yung background na yan? Parang sa airport Oo. Hindi ko ililihim ang lahat. Nandito ako sa Dubai. Kararating ko lang. Ano? Nag-abroad ka? Oo. Nang sa ganun,
asahan ko na may handa ko ang para sa buhay kong pamilya. Binigla mo naman ako ah. Pasensya ka na dahil hindi ko ipinalam sa'yo. Hindi bale. Pwede ko nang hilingin. Kung uwi ka, pwede bang sabay tayo at pag-usapan natin agad ang ating kasal? Ano? Naku, matagal pa yan. 2 taon ang kontrata ko dito. Ganon din ako. Pero ang nasa kontrata ko ay uuwi ako tuwing 6 months. Mabuti naman ah. Sa isang oil company ang napasukan ko. Oo, mabuti yan. Kesa naglalasing ka doon sa Pinas. Totoo yan. At may bakasyon ako. Kaya pupunta ako dyan kung nasaan ka naroon. Ano? Sige, Binilda. Saka na ulit ako tatawag. May susundo sa akin dito sa airport. O sige, mag-ingat ka dyan ha. Ikaw din, mag-ingat ka dyan. Sige, bye. Love Bye. you. Ano itong nararamdaman ko? Hindi ko may kakaila. Namimiss ko si Dindo. Kahit konti lang. Hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa kanya. Pero, paano ito? Paano si Lester na nanliligaw sa akin? At hindi totoo ang sinabi ko kay Prima na tinanggap ko ang Canadian na nanliligaw sa akin. Pero umaasa na tanggapin ko at pupunta sa Pinas at pakakasalan ako. Hindi talaga ako makapagsinungaling sa aking sarili. Si Dindo pa rin ang mahal ko. Ito na ang araw natin. Nandito na ako sa Abu Dhabi, Mama. Dito ako sa apartment na ibinigay ng kumpanya na titirhan ko. Mabuti naman kung ganoon, iho. Praise the Lord! Malwalhati kang nakarating dyan. Oo, Mama. At ang saya ko dahil nakausap ko kanina si Binilda nung nandun ako sa airport. Talaga? Mabuti naman, iho. Hindi ko alam, Mama. Dahil naramdaman ko ang pangungulila ko sa kanya. Oh, ganoon ba? At sinabi ko sa kanya na nandito ako sa Abu Dhabi. Pero kung pagkatapos ng kontrata niya, sinabi ko na sabay kaming uuwi dyan sa Pilipinas at pag-uusapan na namin ang pagpapakasal namin. Oh, ganoon ba, iho? At sabi niya, hindi naman niya kinontra. Lalo nang sinabi kong mag-iipon ako at paghahandaan ko ang buuin naming pamilya. Girl, I need you. I need your love. Ay, iho. Mag-ingat ka dyan. Nadama ko ang kasiyahan ng anak ko. Oh, Diyos ko. Salamat at hindi na nagpatuloy ang paglalasing niya. At mahal pa rin niya si Binilda. Oh, ang saya ko kung magkatuluyan sila. Really? Tumawag agad si Dindo sa'yo?
Medyo nabigla ako kanina nang malaman ko na nandito sa Abu Dhabi. Ha? Paano? Naging malapit kayo dyan. Hindi kaya nabuo uli ang relasyon ninyo? Hindi ko alam, Prima. Heto nga ang problema ko eh. Makulit ang foreigner. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Binilda. Ang alin? Totoo ba na may nobyo ka? O kaya may relasyon na kayo ng Canadian na yan? Prima, ikaw lang ang pagsasabihan ko ha. Na ano? Hindi ko pa nobyo. Pero hindi siya tumitigil sa kanyang pagsuyo. Ano? Tanggapin ko na raw at magpakasal kami. Pagkatapos, papunta kami sa Canada. Ano? Iyan ang sabi niya. Nagsasawa ako sa style niya. Napakakulit. At hindi makaintindi ng salita. Kasama mo ba dyan sa opisina? Oo. Siya ang pinaka-boss ko dito. Ah, ganun ba? Pakisamahan ko lang. Pero kung biguin ko siya at magbago sa akin at pauwiin niya ako, bahala na. Iba ang kanyang ugali. Tingnan mo. Baka kung ano ang gagawin niya sa'yo kung biguin mo. Kung pauwiin niya ako, talagang uuwi ako. Ano? Kahit na, alam mo naman na may naghihintay sa akin, di ba? Ha? O sige, Prima, ha? Saka na ako tatawag sa'yo uli. Ayan lang. Okay. Bye! Bye! Ay, may pag-asa pa rin na maaayos ang relasyon ni na Binilda at ni Dindo. Hindi pa pala nobyo ang Canadian na yun. Oo, Joven. Wow! Mas mabuti kung makapagbalikan sila. Tignan mo ha, ang naikwento mo sa akin, nasabi mo ay nagkausap sila nang makarating doon sa Abu Dhabi. At hindi kinontra ni Binilda ang sinabi ni Dindo sa kanya. Ganun na nga. Ay, tama lang ang sinabi ko sa'yo. Talagang mahal na mahal ni Binilda si Dindo. At hindi niya basta hiwalayan lang. Ang ibig sabihin niyan, sinubukan lang niya si Dindo. Sa bagay, tama ka siguro. Gaya ng sinasabi nila, sundan ang susunod na kabanata. Ano pa? Parang kwento sa radyo o kaya telenovela. Ito na ang araw na Nakita ko ang pagkadismaya ni Lester nang sabihin ko na iisipin ko pang mabuti ang iniaalok niyang pag-ibig sa akin. Paano kung mangyari ang sinabi ni Prima sa akin minsan? Baka makaisip na gumawa ng masama ang Lester na yun sa akin. Pero hindi pwede. Hindi ako papayag. Mamatay muna ako bago siya magtagumpay sa masama niyang tangka sa akin kung sakali. Wala pala akong ibang gagawin kundi mag-ingat. Lalo na, hindi ako basta magtiwala sa kanya.
Salamat at sinagot mo ang tawag ko. Hindi naman ako bastos na di sagutin kung alam ko na tao ang tumatawag. Maraming salamat. At kumusta ka na dyan sa trabaho mo? Hindi ka ba nahihirapan? Okay lang naman. Ang boss mo? As of now, mabuti naman. Pero hindi ko alam kung ano ang kanyang ugali. Talagang ganyan ang mga amo o kaya mga employer. Lalo na ang mga banyaga. Pero may mga mabait na amo, di ba? Hindi rin sila pare-pareho. At kahit doon sa bansa natin, meron din mga bastos na amo. Tama ka. Oo, Binilda. Oh, at ikaw, kumusta naman ang trabaho dyan? Mabuti naman. Hindi mabigat ang trabaho. At bale, supervisor ako dito. Wow! Sana all! Ang maganda rito ay makapagbakasyon ako sa tuwing ika-6 na buwan. Mabuti yan, ha? Kaya tinanggap ko. Dahil alam ko na 2 taon ang kontrata mo. Oh? Yan lang ang dahilan? O kaya gusto mo nang mapalapit sa akin? Isa na rin yan. Pero ang pag-iipon ko talaga ang dahilan. At tamang-tama, pagkatapos ng kontrata mo. Inaasahan mo pa ba na dalaga pa ako o may kalayaan pa kung dumating ang panahon na yan, Dindo? Umaasa pa ako. Bakit mo nasabi yan? Alam ko na hindi ka basta babae, Binilda. At alam ko na mahal mo rin ako at nasasayangan ka rin sa ating relasyon. Dindo? Kahit malayo ka noon, nanatili akong tapat sa'yo. Okay. Salamat. Pero ang masasabi ko ay hindi ako nagbibigay ng pag-asa kung malaya pa ako. Bakit? Talaga bang may plano kang makipagrelasyon sa isang banyaga? Wala pa naman. Pero hindi ko lang masabi. Mahirap magsalita ng patapos na sinasabi nila. Sige, naiintindihan kita. At ikaw, kung sakali na ganyan ang mangyari, sasakit ba ang loob mo sa akin? Magagalit ka ba? Masakit man natanggapin. Wala akong magagawa. Ang masasabi ko lang, kung ano ang magpapasaya sa'yo, masaya na rin ako. Girl, I need you. I need your love. Kanina't patapos ang pag-uusap namin ni Dindo. Pero hindi ko makuha ang tulog ko. Kung alanglam niya na hindi nagbago ang nadarama ko para sa kanya. Gusto ko lang subukin kung gaano ang katapatan niya. Dindo, mahal na mahal kita. Kung alam mo lang na nahihirapan ako sa ganitong nangyayari sa atin. Kumusta na kaya yung dalawa, Prima? Hindi ko nga alam eh. Ang tagal na yung huling chat namin. Kahit si Dindoy. Hindi naman pareho ang oras natin kasi. Oo nga eh. 4 na oras lang ang atrasado nila doon. Oo, pero kung nag-off sila, ay gabi na dito sa atin. Oo naman. I-chat ko si Dindo mamaya.
at makibalita ako sa kanya. O sige, at i-chat ko rin si Benilda. O sige, at magbalitaan tayo bukas. Oh, namimiss ko ang aking anak. Kaya nag-message ako sa messenger niya. Ayan. Tatawagan ko siya. Hello, Mama. Oo. Pasensya na kayo. Dahil hindi ako laging nakakatawag sa inyo. Busy kasi ako sa trabaho ko. Kung minsan, hindi nasusunod ng mga nasa pamamahala ko. Sinasabihan ko sila sa dapat nilang gawin. Ganoon ba? At kumusta na kayo ni Benilda, iho? Okay naman, Mama. Lagi kaming nagbi-video call. Ah, maganda na balita yan. Opo, Mama. At maganda na rin ang pagkikipag-usap niya sa akin. Good. Ang Canadian na lang ang problema. Laging kinukulit si Benilda. Ah, bakit? Lagi siyang kinukulit, Mama. Siguro, gusto na magpakasal na sila. Oh, bakit? Ganyan lang ba kadali? Kung kailan lang silang nagkakilala? Kasama niya sa opisina ang lalaking yun, Mama. Ah, depende. Kung gusto niya o hindi. Oo nga, Mama. Kaya hindi naman ako nag-aalala. Umaasa ako na kami pa rin ni Benilda. Oh, mabuti kung ganyan, iho. At ako ang unang magiging masaya para sa iyo. Ano ba naman si Mama? Masyadong excited. Nagmamadali. At siya ang nasasayangan nung umalis si Benilda. At sinabi na putulin ang aming relasyon. Na maghiwalay na kami. Pero alam ko, malaki ang pag-asa ko. Kami pa rin ang magkakatuluyan ni Benilda. Pero ang iniisip ko, paano kung gawan niya ng masama si Benilda ng lalaking yon? Kailangan na matapos ko ang report na pinaparash ni Boss Lester. Nakasimangot lagi. Sinabi ko na maghintay kung kailan ko siya tatanggapin. Pero, ganon ang ipinapakita sa akin. Ano naman, hindi sasakit ang loob ko, no? Kahit mawala siya. Lumapit sa akin at nakatayo lang dito sa tabi ko. Bakit ako? Ninenervyos na naman. Sandali. Ano ba ang plano ninyo sa akin, boss? Hello, Benilda. Dindo, tulungan mo ako sana. Ano? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Nandito ako sa opisina ng police station. Bakit? Anong ginagawa mo dyan? Pinagtanggaan ako ng masama ni Lester. Ano? Ang hayop. At ano ang nangyari sa'yo? Mabuti na lang at may presence of mind ako. Kaya sinipa ko ang kanyang pagkalalaki at sabay na lumabas ng opisina at pumunta ako dito sa police station. Paano na ngayon? Ang sabi ng mga pulis ay hulihin nila. Ang walang hiya? Hindi na niya mahintay na sagutin ko. Kaya
Siguro gusto niya akong pagsamantalahan. Bakit hindi na lang nila i-deport kung ganyan ang mga gawain niya? Magreklamo ka. Hindi dapat na ganyan ang gawin niya. Hindi pala mapagkakatiwalaan. Sige, Dindo. Saka na uli ako tatawag, ha? May sasabihin daw ang mga pulis. O sige, mag-iingat ka dyan. Hindi kita basta matutulungan dahil malayo ako. Sige, ayan lang. Bye. Bye. Diyos ko, mabuti na lang at hindi nagtagumpay ang demonyo na yun. Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Malayo Ka Man sa Piling Ko. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at sa direksyon, Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.